Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Ben Marxe. At ang kanyang request ay tungkol sa offer ng India ang TIHAS MRF o multi-role fighter na gawa ng Indian aircraft maker ang Hindustan Aeronautics Limited. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Hindustan Aeronautics Limited ay nag-o-offer sa Pilipinas sa pagbuo o pag-assemble ng light combat aircraft, at ang aircraft na ito ay i-assemble sa Pilipinas o buuhin dito sa Pilipinas ay ang Naval Strike Optimized TIHAS MK1A with additional features para sa Pilipinas. At ang mag-assemble nito ay ang Philippine Aerospace Development Corporation or PADC. Kaya ang PDEC at ang Hindustan Aeronautics Limited ay nagkaroon at ang Hindustan Aerospace Limited ang isa sa mga enhancement o paghuhusay na kinukonsidera ay ang pagsasama ng Naval Anti-Ship Missiles Medium Range na dinidevelop ng Defense Research and Development Organization o tinatawag na DRDO at ang TIHAS MK1 Arsenals. Ang anti-ship missile system ay malaking maibigay nito sa aircraft maritime strike capabilities para magkaroon ng precision targeting of naval asset at mapahusay ang tinatawag na maritime domain awareness. Ang plano na pagsasama ng NASM-MR o Naval Anti-Ship Missiles Medium Range at ang BrahMos Cruise Missiles Aeronautics Limited na i-customize ang TIHAS MK1A para angkop sa naval operation. Kasama sa customization ang paghuhusay ng radar system, ito ay sadyang ididisenyo para mapahusay ang detection and tracking of sea-based targets, at tinitiyak na ang TIHAS MK1A ay makayanan lahat ng mga panghahamon at pagbabanta sa mga maritime warfare kasama na mga anti-ship surface and anti-ship operation. Ang ng mga Pinoy ng mga sariling aeroplano fighter jet, hindi puro tabanog na lang ang ginawa Ganito lang yon. Ang India sa kasalukuyan ay nag-operate ng kanilang sariling TIHAS MK1. Ito yung naunang fighter jet na ginawa ng India. Ang bagong variant na TIHAS MK1A ay bago ito at mayroong 40 improvements na ginawa mula sa MK1. Ang ilan sa mga improvement ng TIHAS MK1A ay ang air-to-air refueling. Ibig sabihin, pwede na mag-refuel sa taas o sa himpapawid gamit ang aircraft na tanker. At mayroon itong beyond visual range capabilities. At mayroon pa itong jamming enemy radar capabilities. At ang Indian Air Force mismo ay nangailangan din ng maraming bagong mga MK1A variant. Subalit, hindi nila makabuo ng marami dahil hanggang 8 lang ang kayang mabuo ng Hindustan Aeronautics Limited. Ibig sabihin hanggang 8 lang talaga taon-taon ang kayang magawa ng Hindustan Aeronautics Limited. At kailangan ng India na makagawa sila ng 16 unit na TIHAS MK1A sa taong 2025 at 24 units naman sa susunod na 3 taon. Kaya isa yun sa dahilan na kung bakit nagmumungkahi ng tulong ang India sa Pilipinas para makagawa ng fighter jet domestically. Ang India HAL o Hindustan Aeronautics Limited Development Manufacturing, ang base nila sa kasalukuyan ay kulang. Nangailangan sila ng malaking manufacturing base, lalo na ang India ay nakipag-compete sa mga aerospace maker gaya ng South Korea at China. Ang TIHAS MK1 ay isang 4th generation fighter jet. At ang bagong variants nito, ang TIHAS MK1A ay gaya ng sinasabi ko, mahigit sa 40 improvements ang dinagdag nito. At hindi natin lahat may isa-isa dahil sa dami 40 improvements, isipin nyo. Pero ang TIHAS, dahil bago pa ito, ang eroplano na ito ay hindi pa ito tested sa aktwal na mga air combat di gaya ng F-16. Ang TIHAS MK1 ay may speed na abot hanggang Mach 1.8. Mas matutulin ito kung ikumpara mo sa FA-50 ng Philippine Air Force na galing sa South Korea. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating kaibigan na si G. Sam's Adventure.
Hanggang sa susunod, maraming salamat.